Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon, bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Good day, Sir Alex. Ako si Mayo. Ibabahagi ko lang itong maikling kwento ng aking lola tungkol sa ibon na isa rin pong aswang. Ang tawag nila rito, pispis nga aswang. Yun po ang term na gamit ni lola. Pero alam ko po na ang salitang pispis ay ibon na tawag sa Tagalog. Nangyari ito sobrang tagal ng panahon ang nakalilipas. Dekada 40 pa o 50 sa isang lugar sakop ng probinsya ng Iloilo. Nakatira sila sa isang sitio kung saan malayo sa kabihasnan. Sobrang dilim kapag gabi dahil wala pang akses noon ng kuryente. Ang gamit ng mga tao ay tanging gasera lamang. Ang lugar na yun, Sir Alex, ay may mga taong pinaghihinalaang aswang. Parang normal na lang sa lugar na yon. Ang iba paryente pa nila lolo. Ang isa tatay ng kanyang kumpare. Pero hindi naman daw nananalo ng mga kabaryo. Sabi nila, mas okay pa raw na magkaroon ng kapitbahay na aswang kesa sa kawatan. Ang mga aswang daw kasi, hindi raw talaga yan nananalo lalo na kapag magkakakilala kayo kumpara sa mga kawatan dahil magnanakaw talaga yan. Kapag kumakati na ang kamay, siguradong gagawa at gagawa ng paraan upang makapagnakaw. Pagkukwento ni Lola, noong nagbubuntis daw ang nanay nila sa bunsong anak, Sir Alex, malimit silang binibisita ng pispis, lalo na kapag may buwan, kaya naman laging may nakahandang langis ang mga magulang niya sa bahay nito na kumukulo kapag may aswang. Halos matuyo raw yun, buhat ng halos kada gabi may bumibisita sa kanila. Ang tatay ni Lola ay matapang daw yun na tao, Sir Alex. Lolo ko siya sa tuhod. Kapag makarinig ito ng ingay ng pispis sa labas, sabayan pa ng pagkulo ng langis, alerto na kagad sapagkat alam na niya na hindi basta ordinaryong ibon ang naroroon, kundi isang aswang, kaya naman lalabas agad ito dala ang talibong. Umieko ang malulutong nitong pagmumura sa buong lugar at hinahanap ang nilalang sa bubungan. As in, inaakyat niya raw talaga, sir, doon sa ibabaw. Subalit bigo siya lagi, walang naaabutan sapagkat hindi naman basta-basta makikita ang aswang lalo pat napakadilim ng kanilang lugar. At habang tumatagal noon, habang lumalaki ang tiyan ni lola ko sa tuhod, ganun din daw ang aswang na kung minsan akala mo kumakanta sa kanilang bubong. Mas napapadalas pa ito noong mga panahon kung kailan kabuwanan na ng nanay ni lola. Bago ang araw ng panganganak, sa kadahilanang hindi sila tinatantanan ng pispis, humingi ng tulong ang lolo ko sa tuhod sa kamag-anak nila na isang babay lang matatagpuan sa bundok. Binigyan siya ng mga gamit, tinuruan ng mga buhay na salita upang mahuli ang aswang na pabalik-balik sa kanilang bahay tuwing gabi, at upang malaman na rin kung taga-baryo lang o dayo ba ang aswang na ito. Lundag tayo sa pinakabuod na ng kwento. Isang gabi noon, bago ang araw ng panganganak, binantayan ni lolo ang pispis, Sir Alex, na bumisita. Nararamdaman niya kasi na hindi na ito mapakali. Bibisita talaga sapagkat sobrang bango na sa kanila yung tiyan ni lola. Hindi nga po siya nabigo sapagkat maya-maya lang noon, animoy tuwang-tuwa na ibon yung paikot-ikot sa kanilang bahay. At nang maramdaman nilang lumapag na ito sa bubong, dito na ginamit ni lolo ang mga natutunan sa kamag-anak na babaylan. Ayon sa kwento ni lola, may nilagay daw si lolo sa tuhod, sir, sa lupa. Pagkatapos ay nagbigkas ng mga salita na hindi maintindihan. Hindi nagtagal noon, may nangisay daw sa bubong ng bahay nila, kung kaya sa puntong yun, dali-dali itong inakyat ni lolo. Dala ang sulo at talibong. Pagdating niya sa ibabaw, Sir Alex,
Laking gulat na lamang ni Lolo dahil hindi napispis ang tumambad sa kanya kundi isang taong walang kasuotang damit. Hubot-hubad at basang-basa sa langis ang buong katawan. Buti na lang at nakapagsalita kagad ito Sir Alex dahil kung hindi, patay daw talaga sa talibong ni Lolo. E paano ba naman kasi nadatnan niyang namimilipit sa sakit at hindi na makagalaw. Na nung akma na niyang tatagain, sinambit siya nito at sinabing, "Hindi gong, sitiyo mo ni." Gulat na gulat ang lolo ko sa tuhod. Halos hindi makapaniwala sa nasaksihan buhat ng yung mismong kamag-anak lang nila yung pabalik-balik na pispis Sir Alex. "Ikaw gali na tiyo? Naahaw, tayo-tayo lang naman dito ah. Dali lang gong ah, ipapaliwanag ko muna. Grabe ka naman kahiplad." Nang mahimasmasan ito sa sakit Sir Alex, pinababa siya ng tatay ni Lolo at kinausap. "Bakit mo naman ginagawa ito tiyo?" "Hindi ah, bale binabantayan ko lang ang asawa mo sa ibang aswang. Gabi-gabing may bumibisita rito, hindi nyo lang napapansin. Ang bango na kasi ng tiyan ng asawa mo." Sagot ng tiyuhin na halatang nagpapalusot lang Sir Alex. Dagdag na salaysay nito, wala naman daw siyang balak na masama kundi bumisita lang talaga nang sa gayon ay hindi makabisita yung ibang kaaswangan. Napailing na lamang ang tatay ni Lola. Pagkatapos ay pinauwi ang tiyuhin nito at sinabing wag nang uulitin ang ginagawa nila Sir Alex. Tumango naman ang aswang at paulit-ulit na humingi ng paumanhin pagkatapos ay sinabing wala raw talaga siyang balak na masama sa buntis bago umalis. Matapos noon, matagal na hindi nagpakita ang kamag-anak nilang ito sa kanila. Nahiya umano sapagkat nahuli ng tatay ni Lola. Mabuti na lang at nakapagpigil pa dahil kung hindi, baka natalibong na raw niya ito sa bubungan. At yun lang po sir ang kwento ng aking lola. Maraming salamat. Mayo ng Iloilo. Natatandaan ko pa ang kwento ng aming kapitbahay na si Manang Flora kung papaano siya nakaligtas sa panghahamok ng aswang noong mga panahong nagdadalang tao ito sa lugar nila gamit lang ang unan. Magandang araw o gabi sa inyo Sir Alex. Ako muli si Sidra at ibabahagi ko naman ang iba ko pang kwento tungkol sa mga naging karanasan sa aswang. Buntis ako sa pangalawa naming anak pero hindi pa alam ng aking mga magulang maging ng aking mister. Kasalukuyang nakabukod na kami noon. Tumira sa lugar ng aking asawa, part pa rin ng Aklan. Nagtayo kami ng maliit at simpleng tahanan doon. Pero yung bubong namin ay yero na sir kasi nga kung naaalala nyo sa dati kong kwento, binutas ng aswang yung bubong namin na yari lang sa pawid noong ipinagbubuntis ko ang aking unang sukling. Nadala kami sa karanasan na yon kaya naman kahit maliit lang ang aming tahanan ay sinigurado ito ng aking mister na hindi basta-basta masisira ang bubong at mga bintana ng aswang. Bukod sa natuto rin kaming magdasal lagi, merong nakahandang buntot pagi sa kwarto namin dahil takot daw ang aswang sa bagay na ito. Maayos naman po ang takbo ng pamumuhay namin doon. Payapa at tahimik gawa ng medyo may kalayuan din ang mga kapitbahay. Hindi rin nakakatakot sapagkat tabi lang ng maliit na kalsada ang bahay namin. Isang araw, may bagong lipat sa lugar na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Nestor na medyo may edad na. Sa pagkakatansya ko lang, nasa mga 55 hanggang 60 ang edad niya. Basta bata pa siya, maliksi ang pangangatawan at matikas din. Okay naman po siya, tahimik at nakikipagkwentuhan din naman sa mga kapitbahay, nakikipagkaibigan, namamansin din kapag nagkakasalubong sa daan. Masasabi mong mabait na tao kasi pangiti-ngiti at laging yumuyuko. Pero nung nabuntis ako Sir Alex siguro
Magdadalawang buwan pa lang ang aking tiyan noon at hindi pa alam ng ninuman na ako'y nagdadalang tao na. Noong minsang magkasalubong kami sa daan galing sa tindahan, bigla akong tinanong at sinabing, "Buntis ka ba, Sidra?" Medyo nagulat ako sa tanong niya, sir, kasi bigla ba namang tatanungin ng ganun, di ba? Tapos maging ang mister ko nga ay hindi pa alam na ako'y nagdadalang tao. Paano nito nabatid? Sa kadahilan ng may mga karanasan na nga sa aswang, medyo naghinala kaagad ako sa kanya. Nakaramdam ng kaba ngunit hindi nagpapahalata. "Oo, buntis ako, Mang Nestor." "Ay, mabutit na sundan na agad, no?" "Oo nga ho eh." Tatanungin ko pa sana, sir, kung paano nito nalaman, kaso medyo nailang ako sa kanya kung kaya nagpaalam na lamang na ako'y uuwi na. Bunsod ng kako, naghihintay ang aking kapatid na nandudoon sa amin bumisita nung time na yon. "Sige, Sidra, dito na rin ako at may bibilhin din." "Sige o, Manong." Dumiretso na ako, sir, at kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan tungkol sa pagkatao ni Mang Nestor. Dito ko lang sinabi sa aking mister na ako'y nagdadalang tao sa pangalawa naming anak. "Oo talaga? Mas lalong magsusumikap ang tatay nito. Magdadalawa na pala ang anak natin, Sidra." Sagot ng aking asawa na halatang masayang-masaya sa balita. "Oo, mahal. Matutuwa rin si na mama nito kapag nalaman nilang madadagdagan na ang apo nila." "Oo nga, mahal. Masayang balita yun." "Pero mahal, yung bagong lipat na kapitbahay natin dyan ba? Si Mang Nestor." "Oo, bakit?" Kasi tinanong niya ako kanina kung buntis ba." "Paano niya nalaman?" "Ano sagot mo?" "Hindi ako nakasagot agad kasi medyo nagulat eh." "Paano niya kasi nalaman kahit ikaw hindi pa alam? Ngayon ko lang sinabi." Napailing na lamang ang aking mister at sinabing, medyo mataba ka kasi, mahal, kaya napagkamalan ka lang siguro na buntis na nagkataon lang." "Ganun ba yun? Alam niyang buntis ako?" "Pwede. Pero umiwas ka na lang sa tao. Hindi natin alam, baka aswang din yan." Tugon ng aking asawa, Sir Alex, na halatang naghihinala rin nang malaman nito ang nangyari. Katagalan, nalaman namin na si Mang Nestor ay nagmula sa lugar kung saan sinasabing marami di umanong mga aswang at mambabarang. Kaya nang dahil doon, ay medyo nag-alala kaming mag-asawa kasi nga may mga karanasan na. So ang ginawa ko, Sir Alex, tulad ng sabi ng kapitbahay naming si Manang Flora noon, laging magsuot ng maitim na damit kapag lalabas ng bahay. Tapos yung buntot pagi, siniksik namin sa may bintana. May mga pagkakataon tuwing hapon, nagpapausok ako ng mga dayami sa bakuran namin at kung minsan hinahaluan ko siya ng kapirasong tsinelas at asin. Isang hapon noon, naisipan kong magpausok sa ilalim ng puno ng duhat, buhat ng marami rin talagang mga tuyong dahon doon. At dahil may nakita akong tsinelas, sinunog ko na rin para maubos na ang mga basurang pakalat-kalat lang doon. Nang maya-maya pa, dumaan si Mang Nestor, Sir Alex, pauwi sa kanila galing sa kung saan. Napansin ko sa kilos nito na iniwasan niya ang usok at halatang hindi nagustuhan ang pagpapausok sa tabi ng kalsada sapagkat hindi matimpla ang mukha nito at hindi rin namansin taliwas sa ginagawa kapag nagkakasalubong sa daan. Hindi naman sa nanghusga kaagad pero base sa mga naobserba naming kilos niya, sir, ay naghinala kami sa kanyang pagkatao. Hindi ko naman alam na dadaan siya ng hapon na yon na kung alam ko lang di sanay saka na lamang magpapausok, di ba? Kasi kung aswang talaga siya, parang harap-harapan ko itong ininsulto, di ba? So wala lang yon, patay mali lang ako at kunyari pawalis-walis lang sa mga dahon. Si Mang Nestor naman ay dire-diretso talaga ang lakad, nakayuko at walang lingon-lingon. Kinagabihan nun, Sir Alex, dito na nangyari ang mga bagay na hindi namin inasahan. Talagang nanindig ang balahibo namin ni Mister
sa mga nangyari. 12:00 pasado ng gabi, bigla na lang may lumagapak sa aming bubungan na animoy kung anong mabigat na bagay na bumagsak. Talagang naalimpungatan kami sa himbing na pagkakatulog, buhat ng yumanig ang mga bintana ng bahay sa sobrang bigat. Walang kisame ang bahay namin kung kaya kitang-kita talaga ang paglundo ng isang bahagi ng yero. Nagkatinginan kami ng mister ko, sir. Hindi nakapagsalita, nakaupo kaming dalawa habang nakatingala. Nang maya-maya nun, dahan-dahan na naglakad yung nasa ibabaw. Pagkatapos ay huminto ito sa tapat ko mismo kung saan kami natutulog ng mister ko. Bagaman alam kong hindi basta-basta makakapasok ang aswang sa loob, talagang nangilabot, Sir Alex, sapagkat dinig namin ng aking asawa ang nakakasindak na hingal nito. Sa puntong yon, tumayo ang aking mister pagkatapos ay kinuha ang buntot pagi. Naalala ko ang sabi ni Manang Flor na maglagay daw ng unan sa gitna ng binti upang hindi maamoy ang bata sa loob ng tiyan at hindi basta-basta makuha ng aswang. Ginawa ko ito, sir, habang ang asawa ko panay hampas ng buntot pagi sa sahig ng kwarto namin. Hindi gumagalaw yung aswang sa ibabaw pero batid namin, nandudoon lang ito nakikiramdam. Nagsimula akong magdasal ng paulit-ulit. Yung asawa ko naman ay nagsalita na, minura ang nilalang sa bubong at ang sabi niya, "Huwag mo kaming takutin dahil alam namin kung sino ka. Pag may nangyaring masama sa mag-ina ko, humanda ka lang. Pupuntahan ka namin dyan ng mga lahi ko sa kubo mo. Baguhan ka lang dito gaganyan ka. Huwag kang magkakamali, may kalalagyan ka dito sa lugar namin." Matapos nun, nakarinig na lamang kami, Sir Alex, ng paglundag mula sa bubong papunta sa lupa. Sa likod na bahagi ng aming bahay sumunod ang katahimikan. Lumayo ang aswang na halatang natakot sa mga binitawang salita ng aking asawa. Kinabukasan nun, madilim-dilim pang inakyat ng mister ko ang bubong. Aniya, parang taong malaki ang bumagsak kasi nayupi talaga yung pinagbagsakan. Okay na lang yun, sabi ko pa. Ang importante, safe kaming dalawa. Isang beses lang naman po ito nangyari. Matapos ang tagpo na yon, napansin naming hindi masyadong lumalabas ng bahay ang kapitbahay na si Mang Nestor. At ang isa pang napansin namin nun, kapag magkakasalubong kami sa daan, sobrang bait na niya dahil nananambit na talaga sa aming mag-asawa. Ngunit mahahalata mo talaga sa mukha at pananalita nito na naiilang siya sa mister ko. Nang tumagal, nalaman na lang namin na umalis na si Mang Nestor sa lugar dahil nahahalata na ng mga kapitbahay na halos magkakadugulang ang kakaibang kilos at reaksyon nito, lalo na sa mga nagdadalang tao. Nakahalata siguro na binabantayan siya kung kaya umalis na lamang. Kayo, aswang ba sa tingin niyo si Mang Nestor? Siya kaya yung bumagsak sa bubong namin? Nasa sa inyo na po ang paghuhusga, Sir Alex, pero kung kami ang inyong tatanungin, ang masasabi ko lang, batid na batid kong isa siyang aswang. Nagkukunwaring mabait, nakikipagkaibigan upang hindi mahalata ang tunay na katauhan. Ngunit gaya nga ng sabi, walang usok na makikimkim. Darating at darating ang araw, lulutang din ang katotohanan. At yun lang po, sir, ang aking kwento noong ako'y nagdadalang tao. Isang karanasan sa kapitbahay na mabait. Pero ang tanong, paano niya nalaman? Hanggang sa muli, Sidra ng Aklan. Ang mundo ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may
kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.